Good morning guys at welcome back ulit sa aming YouTube channel. So ngayong araw ay pupunta ulit ako dun sa aming kliyente ni Arman na OFW. So ako lang muna ang pupunta dahil ang gagawin ko lang naman ay magpapalit ng panel board. So kayang-kaya naman ng isang tao gawin yung pagpalit noon dahil 10 branches lang yung ating ipapalit dito na panel board. Bali ito guys, ito. So bumili na tayo ng dati ng Yari na panel board sa Wilcon. At yan, made from cotton. So ito ay mga miniature ang laman niya. So 80 ampere yung kanyang main at may mga branches siya na tag 20 ampere. At may 32 ampere din. At mamaya pagdating doon sa site papakita natin sa inyo. And guys, samahan niyo po ako sa aking mission ngayon. So solo ulit tayo sa pagpapalit ng panel board. So maliit lang siya guys. Ito. So bali guys, ito ay ipapalit natin doon sa kanyang dating main panel board. So ngayon, ito ay magiging sub panel na dahil yung kanyang main panel board ay upgraded na. Nasa ibang location na nga siya. At yung kanyang magiging main nito ay doon na din kukuha sa ating main panel board. So nalagyan na natin ng layout yon at wawiringan na lang yon kapag ito na ikabit ko na ay aayusin na lang yung mga wirings nito. So yan guys, samahan nyo ako sa site. Ayan po, at nandito na po ako sa bahay ng aming kliyente at binubuksan ko lang po yung aking dalang karton para ihanda ko na yung aking kakabit na panel board. Kailangan tanggalin yung kanyang loob o yung mga laman niya, mga circuit breaker, para pag kinabit ko doon sa wall itong panel board ay magaan lang, hindi siya mahirap ikabit. So ganito yung paraan ng pagkabit ng mga panel board, lalo na kapag ito ay kaya nitong aking gagawin na pagkasin ko yung luma at ipapalit ko itong bago. May kahirapan nga lang itong gagawin natin guys, pero tamang diskarte lang ang ating gagawin para magawa natin ng maayos. At itong laki ng ating lumang panel board at bagong panel board ay halos hindi sila nagkakalayo. Itong dating panel board ay hindi siya bolt-on, plug-in siya at mga dating design ng mga breaker. So unti-untiin lang pagtipping yung paligid ng panel board hanggang sa ito ay maging maayos na. Pag medyo umuga na yung panel board, pwede na siyang kalasin. So kailangan lang sa ganitong trabaho guys ay tiyaga. So yung PVC po sa baba, yan po yung supply para sa outlet. Yung kanya pong main line dyan ay nandun sa taas. So kailangan sukatin ko muna yung mga tubo o lalim ng mga tubo o layo ng mga tubo mula sa gilid papunta sa gitna at lalim niya mula sa labi ng panel board hanggang doon sa lalim ng panel ng tubo, para pag ilagay ko itong panel board o pag kinating ko ay sasakto doon sa mga dating abang. Pag nilagay ko na yung panel board ay hindi siya tutukod o hindi siya magiging dahilan para tumabingi yung ating ilalagay na bagong panel board. So yung may mga tubo na marami na dikit-dikit ay grinder ko lang ng pahaba para mabilis lang din siya mailagay. At dahil dikit-dikit nga siya, medyo may kahirapan kasi yun kapag hindi natin binutas ng diretso yung ating panel board. Yung isang solo na bilog, ayan,
pinapakagatan ko ng plier ay para sa main na tubo. So ayan, wala na nga po siyang laman. Kinalas ko na lahat. At ito, papatayin ko na yan yung supply para at medyo maulan nga po sa labas. Yun guys, nakikita nyo po. Sa time po na yan ay maulan pa. May bagyo. At dito ay gumamit na nga tayo ng ilaw, ng flashlight para kalasin ko na yung lumang panel board. So naka-off na po yung breaker niyan. At sinungkit ko lang, kinalas ko lang yung dating breaker. Yan, nilaylay ko lang siya. Kasi mahirap siyang tanggalin doon sa kanyang terminal. Dahil plug-in naman, mabilis lang siyang masungkit. So hindi kasi natin pwedeng patayin yan sa labas. Although na naka-expose yung kanyang wire, kahit wala siyang NEMA enclosure, hindi natin pwedeng patayin dahil nga delikado, maulan. Kaya ang ginawa ko na lang ay diyan ko na lang siya pinutol at nilagyan ko ng electrical tape pa isa-isa yung kanyang main wire. So ingat-ingat lang kapag ganito ang trabaho. At saktuhan lang yung lalim ng panel board na ating inilagay. At ang maganda ay mabilis lang na tanggal yung dating panel board dahil yung gitna niya ay walang lamang semento, gilid-gilid lang. So, tiyagaan lang sa ganitong trabaho guys. Tamang diskarte lang para magawa natin ng maayos at tagumpay na ating matapos. Hindi kailangang madaliin kapag ganito na live ang ginagawa natin. At ayan na, nakaka-terminate na nga po at sa isa ko nang tinaas yung mga circuit breaker.